Bahagyang humina ang bagyong Goring na nananalasa ngayon sa silangang bahagi ng bansa. Gayunman, posibleng bumalik pa ito sa pagiging super typhoon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang update sa bagyong yan at sa isa pang sama ng panahon na inaasahang papasok ng PAR, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Hello, magandang hapon kay Ma'am Angelic at ganun po sa lahat ng taga-subaybay. Tama po kayo, bahagyang humina ang bagyong Goring pero malakas pa rin ito. Nasa typhoon category itong bagyo. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 245 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ang inaasahan po nating pagkilos ito ay pa north na 15 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 na lamang sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern at eastern portion ng Camarines Norte, kasama ang Calaguas Island, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Ngayong araw, dahil sa bagyo, may inaasahan na malalakas na pagulan sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, itong habagat na pinapalakas ni Goring ay magdadala pa rin ng mga pagulan. At may inaasahan tayo na mga paminsan na malalakas na pagulan sa kalurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo at itong habagat na patuloy pa rin tayo mag-ingat at alamin po ang ligtas na lugar dahil sa bukod sa malakas na hangin, dala ng bagyo, pero hindi po yung malakas na pagulan. Dulot ng bagyo at southwest monsoon na kung saan nandiyan pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At ito si Goring ay inaasahan po natin lapas ng PAR kapag napanatili ang galaw nito sa darating Thursday o Friday. Tama po kayo, may isa pang bagyo, isang tropical storm na Haikui ay nasa layong 2,230 kilometers silangan ng Northern Luzon. Nasa dagat Pasipiko at malayo pa ito sa ating bansa. Ibig sabihin wala pong epekto nito sa ngayon. At inaasahan po natin papasok ito kapag panatili ang kanyang pagkilos pakanluran by Wednesday or Thursday. Kapag nasa loob nito ng PAR, tatawagin natin itong Hana. Kaya po nating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar Aurelio. Okay, Met, konting tanong lang po, Ginoong Alzar. Bagamat malayo pa po itong pangalawang bagyo, meron bang posibilidad na magkaroon ng interaction ang dalawang bagyo, si Goring at si Hana? Posible po. Kasi po muna sa lahat, malayo po itong bagyo. So inaasahan po natin magbabago ito. Isa sa mga sinasaalang na itong magkaroon ng interaction itong dalawang bagyo. Okay, nakikita din po ba natin kung lalapit sa landmass itong susunod na bagyo na papasok po ng Philippine Area of Responsibility? Malayo pa itong bagyo. Opo, hindi po natin sinasantabi na posible pong lumapit sa Caloocan at sa Northern Luzon. Sana po hindi ito lumapit sa Caloocan. Opo, and finally, ngayon pong parating na Setyembre, gaano karami pa po kaya ang mga bagyong darating at magiging malalakas din po ba ito? Yes po, lalakas pa rin ang bagyo sa buwan ng Setyembre. Inaasahan po natin na 2 o 3 bagyo sa buwan na yun. Sige po, maraming salamat. Yan po ang ating kaibigan mula sa Pag-asa, Weather Specialist Alzar Aurelio.